Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Anong balita? Well, iyan po ang hatid namin sa inyo. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Samahan niyo kami hanggang alas 3 ng hapon. So sit tight and enjoy this afternoon delight. So today is Tuesday, November 26. And in 4 days, sabi ako. Wala pa nga. Nako, in 4 days, December na. Nako, nakakabigla talaga. Ready na po ba kayo sa lahat ng mga Christmas party? Medyo luluwagan ang mga sinturon. May pang-abot na ba sa mga inaanak? Sikipan ng mga bulsa. Bakit luwag ang sinturon pamalo sa mga inaanak? Hindi. Kasi syempre kainan ng kainan. Ah, yun pala yun. Oo. O di ka, sabi ng Malacanang, di ba, dinidiscourage yung mga ganyan. Ang ano? So mukhang wala yata Ay, mga party na yun. Ang party mukhang naandun sa Davao. At yan ang rason kung bakit ang ating delight of the day ay suha or pomelo. And ba't ko ba nasabi? Teka, nakaharang pala yung ano. Ayan. Ba't ko ba nasabi nandun ang party? Dahil mukhang lahat ng tao ay nandoon Talaga? sa Davao ngayon. Diba Ang dami natin mga personalities na naandun sa Davao. Uy, kung apelido nyo, Piatos at taga Davao kayo, baka pwede kayo mag-comment, oh. At kung totoong pangalan gagamitin nyo, pakita nyo na marami daw Piatos daw talaga sa Davao. Sino-sino nga ba nasa Davao? Of course, nandiyan si Vice President Sara Duterte, some OVP staff, katulad nila Zulaika Lopez, sila Gina Acosta, and former President Rodrigo Duterte. Ang daming mga ganap na ng Si Joey Ayala ba? Wala kasama dyan. Baka nandun din, Anyway, kagabi nag-press ko, no, si dating Pangulong Duterte. At may dala pang Starbucks. Oo. Anong tawag dito? Di ba ang tawag niya nga doon, sabi niya, insignificant daw. wala. Yun ang kanyang statement. Nakakatawa, no? Insignificant, pero tayo, gulong-gulo tayo lahat. Pero para sa kanila, wala lang yan. Baka sanay kasi sila sa ligalig. Anyway. Here are some stories you can expect on the show this Tuesday. So the National Bureau of Investigation has issued a subpoena against Vice President Sara Duterte. The VP is being asked to explain her recent statement that she has hired someone to kill President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. That's in case she gets murdered. Former President Rodrigo Duterte calls the controversy being faced by his daughter, quote, insignificant. He also shrugged off a possible uprising over this, but took another dig at the administration of BBM. And the Senate Committee on Women and Children has finished its series of hearings on offshore gaming. Alleged Pogo players Alice Go and Cassandra Leong were not present in the inquiry. They were also scheduled for a court hearing today. So, lasa pala talaga yun. Akala ko lasa sa bagay, no? May pagtatapos pa ba itong pogot? Pero tingnan mo, no? Ilang linggo hindi natin narinig si Alice Go. But before that, di ba, everyday puro Alice Go. Laman ng mga balita natin. Ikaw talaga. And of course, we will be bringing to you the details of those stories later on in the show. Pero ngayon, silipin muna natin ang ating mga storya on social media. Unang-una, on Reuters, judge tosses Trump 2020 election case after prosecutors' request. Here's a report from the Associated Press. Special Counsel Jack Smith is moving to abandon the 2 criminal cases filed against President-elect Donald Trump. Smith said in court documents that the move was a response to long-standing Justice Department policy that prohibits criminal prosecution of any sitting president rather than the merits of the case. The move was expected after Trump's election win, but still amounts to a stunning conclusion in an unprecedented legal saga. Trump has long cast the cases as politically motivated and denied wrongdoing. His spokesperson on Monday applauded the moves to abandon the cases as a major victory for the rule of law. Prosecutors moved to abandon 2 cases, one filed in Washington, D.C., accusing him of plotting to overturn the results of the 2020 election, and another filed in Florida over his alleged mishandling of classified documents after he left office. The move to abandon the cases comes after the Supreme Court ruled that former presidents have broad immunity from criminal prosecution. Pero ang interesting dito, Tita Denise, termination of the case
without prejudice. Ibig sabihin, after 4 years, pwede pang buhayin ulit ito. O, so yung kumbaga yung immunity na yun ay habang nakaupo lamang siya. That's right. Hindi yung pagkatapos yun, well, depende nga raw kasi kung habang nakaupo si Trump at sinabi ng mga tao niya na buhay na ito at terminating with prejudice, yun wala na talaga. Pero ito, kumbaga parang nag-iwan parang ng small window, kumbaga. Parang ano lang ngayon, parang binigyan lang na ano kasi nga nakaupo siyang presidente ngayon. Yes, kasi si Trump ang nagsabi na 2 seconds after maupo siya, ite-terminate niya agad itong si Jack Smith. Ayan. Okay, now on the New York Post, the headline reads, Biden skips questions at the G20 summit despite reporters' desperate pleas. Quote, we haven't heard from you all trip. Here's that clip from C-SPAN. Panalo to. Mr. President, happy early birthday! For your birthday, will you talk to us, sir? As a gift to the press, will you please talk to us? Mr. President, President Biden! Please, we haven't heard from you all trip! Mr. President! Tawag dyan, you have to do what you have to do. Oo. Minsan talaga, screaming your lungs out. Nasigawan kaya to nung kanyang editor or ng kanyang producer na, huwag ka uwi dito hanggat wala kang interview, ha? Wala kang soundbite, ha? Hindi, talagang ano kasi, siguro, di ba, you have, may alam natin yan, no? Yung you have certain packages, mga pakete na kailangan mo ipadala. Eh, kung walang nagsasalita, medyo mahirap talaga yan. Hindi rin nila alam kung intentionally ini-ignore ni Biden yung sigaw niya Or he cannot hear over the roar plane. ng Air Force. Well, nga naman, laki-laki nun eh. Oo. Pero isipin mo, naririnig na natin yung ng roar ng engine. So, yung sigaw pa ni ate, At saka gumagaralgal na yung boses. Yung dulo, alam mo, parang no? nakadepende doon sa soundbite na yun, yung pambayad niya sa upa. Oo. Parang, diba? Well, talagang ano no? Talagang todo yung sigaw niya. Again, here is what the reporter said. Actually, nadinig niyo naman, no? Paulitin lang din natin. Una, ito yung mga gusto ko eh. May konting lambing talaga. May poise pa ng konti. Oo, kasi pag nakuha mo yung lingon, nag-thank you sa'yo, ano mo na yon, susi mo na yon. So, Mr. President, happy early birthday. For your birthday, will you talk to us, sir? As a gift to the press, will you Mataas please yan. talk to us, Mr. President? President Biden, please, we haven't heard from you all trip. Mr. President! Dami exclamation mark. So again, yung pagbate, Biden's birthday kasi is on November 20th. He turned 82, the first sitting president to do so. At tandaan nyo yun, ha? Yun ay galing Brazil, galing Rio de Janeiro, kung saan siya umattend ng G20 Summit. At ito ngayon nagsalita, yung pinakita natin clip, yung nagsalita itong si Biden at pumunta ng Amazon rainforest. Pero on a bigger scale naman kasi, medyo notorious itong si Biden, siguro for giving the least amount of interviews as sitting president. Ano? In fact, yung New York Times nagsulat dati ng editorial against Biden's rather stingy attitude towards interviews. You know? At kung ikukumpara mo kay Trump, mas marami binibigyan ng interviews itong si Trump. Itong si Biden, either marami siyang nais iwasan. Ganon din ang kritisismo kay Kamala Harris ng campaign. Ano? Marami siyang ayaw pag-interviewhan, ayaw iniiwasang mga tanong, etc., etc. Anyway, pero kung si Biden ay, nakita mo ba yung mga clips dati na tumutumba-tumba pa, nadudulas si Joe Biden sa Air Force One? Ito, talagang makikisig pa. Sabi ng kalendaryo nila. On the Express UK, Putin and Xi, as you've never seen them before in a bizarre Russian Secret Service calendar. Diba? Yan yun, no? Eh kasi naman, no, alam naman natin na fit pa tong... Alam mo, gusto ko magkaroon ng kopya ng kalendaryo mo to. Although ang sabi, exclusively para sa FSB lang ito. Ito yung parang intelligence division. Saan mo naman ilalagay yung kalendaryo yan? Di sa banyo ko. Para malaman ko. Pero di ba? Okay, si Xi Jinping at si paring Vlad. Naka-letter Z siya. Ito yung nilalagay nila sa mga tangke ng Russians. Para malaman na those are Russian tanks nung sila yung nag-invade sa Ukraine. Pero tingnan mo naman, mukha sila mga biker, di ba, Tita Denise? At ito, tingnan mo to, parang si Edling, kamukha ni Edling Gao kapag nag-workout at nagka-midlife crisis. Teka lang, iyan natin.
Bok! Di ba? Kamukha ni Ed Lingaw, di pati buhok eh. Oh, bakit? Ayan. So, ano naman kasipsipan kaya ito? Pantasya ba ito ng mga taga-FSB, ng mga secret agents ng Russia? Di mo, naka-G-Shock pa talaga na, ano Ay. na high-end eh. Ayan. O, yan. Of course, this is a 2025 calendar, pero hindi na ito bago, no, sa Russia. Yes. Dahil Pakita mo. 2019, my God, tingnan mo, may Vladimir Putin calendar ng 2019. For every month, you have Vladimir Putin in various states of undress and dress. Okay, ito una, January image, nasa, ano tawag nila rito? Parang Teka, zoom natin para makita ng para mga siyang, viewers. Ay, teka. parang Oh. hot spring eh. May tawag sila dyan, may Russian word for that. So makikita. Ano nila? Ay, nag-automatic. At mukhang ngayon ay, parang sabi ng mga Ruso, bubuan ka na daw. Oh, ayan, close-up ang bata pa niya. Kanina naman, si Vlad as outdoorsman. Ah. Ayan, ito yung February calendar. Oh, ganda ng kabayo niya. Oh, ito naman, military man siya. Okay, March yun ha. Ito naman ay Paboy next door. relaxed. Oo, parang model lang ng Uniqlo, no? Oo. Kita mo, oh. Sinturon pa nakahawak. Sinturon pa, oo. Ito naman as more formal pero with heavy security sa likod. Okay, ito naman ay, ito paborito kong Putin photograph sa lahat. Kasi ruthless, napaka-ruthless na to sa kanyang mga political enemies. Marami inutusan, ipapatay, ipakulong. Pero nung nakita niya may aso na binibigay, na lifted by the ears ng isang Eastern European leader na ireregalo sa kanya, nakita mo talaga, nag-rush talaga siya para kunin yung aso na that's not the way to handle the stove. Yes. Ang cute pa naman ng aso. Oo, may ganyan akong t-shirt eh. Isa ng mga paborito kong t-shirt yan. Nakasulat, everything will be okay in Russian, in Cyrillic. Next, ano pa ba? Bike-bike lang, Parang Vlad, healthy. parang pa-healthy siya. Okay, ito naman, kilala nating Putin na bago may iutos, ipapatay. So, balik tayo sa ano. So, mga ganyan paboritong-paborito ng Russian people na ang image nila of their dear leader is one who is virile and powerful and shirtless. Teka, bago ko sabihin yung intro, kasi naka-zoom in eh. Makikita yung makikita yung picture ni Putin. Iba na yung storya ko. Ang storya natin ngayon, Ganda nun, nipple ni Putin sa likod mo. kaya I had to change it. Okay, in sports, Gilas Pilipinas has officially qualified for the FIBA Asia Cup 2025 after New Zealand defeated Chinese Taipei in the qualifiers. That comes following their historic win against Hong Kong. That and more stories from Mobile Journal, Denise Valdesancho. It's a sweep for the Gilas, Pilipinas. We're now at a 4-0 record. Mission accomplished kasi ang Gilas, Pilipinas matapos talunin ang Hong Kong sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kahapon yan sa Mall of Asia Arena. Unang quarter pa lang, hindi na pinagbigyan ng Gilas ang kabilang koponan. Napanatili nila yan hanggang fourth quarter. Bumida sa laro ang big man na si Nakai Soto with 12 points and 15 rebounds at Junmar Fajardo with 14 points and 8 rebounds. Ang final score, 93-54. Hindi naman pinaglaro si Dwight Ramos dahil sa kanyang left calf injury. Pero always ready to step up din si Carl Tamayo who tallied 16 points alongside Justin Brownlee and Scotty Thompson to blow the game wide open. Samantala, playoff secured na ang Adamson Soaring Falcons after defeating the Ateneo Blue Eagles 69-55. Pinangunahan niya ni Royce Mantua with 14 points and 2 steals. Manu Anabo also showed up with a season-high 13 points, 2 rebounds and 2 assists. Ito na ang third straight playoffs game ng Adamson for the past seasons. Tied with UE at a 6-8 record, magkakaalaman na kung sino ang makakakuha ng fourth spot this coming Wednesday, November 27 sa Mall of Asia Arena. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Tovarish, at binabati po natin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Hanapin natin yung Dapat mga... siguro yung presidente natin magkakalendaryo rin na parang gano'n, ano? Sige, anong mga proposed mo na na mga poses, mga themes?
Pwedeng parang relax lang yung Relax kanina, lang, para oo. kay Putin, tapos kumakain ng piatos. Ng piatos. Chicheria. Ayaw pala niya ng usapang chicheria. Ayaw niya ng usapang chicheria. Or baka pwede niyang ibalik yung... Ay suha na lang. Di ba? Pwede. Papakin niya. Parang unity yun, ano? Oo, di ba? Oo. Tapos meron siyang bagnet sa kabila or empanada para both north and south. Pwede. Okay, sige, batiin na natin ang ating mga viewers. Alex Fuentes, hello. Of course, always present yan. Si Bea Dalisay, magandang hapon po sa inyo, Tito Lourdes and Tita Denise. Si JN Ramos, good afternoon, mga kamarienda Lods, Denise and Lourdes. Enjoying our episode with hot Ceylon tea and a small boiled saba. Ang healthy. Healthy yan, ha? Oo, ang Good healthy. fiber yan. Good fiber. Tatay ko na nanonood ngayon. Kung nanonood ka, Tay, Hello, congratulations. Tito. Meron siyang mga nagawa kanina sa kanyang katawan na huwag na natin banggitin. Oh, sige. Congrats pa rin sa'yo. Tuwang-tuwa kaming lahat. Okay, eto si Bea Dalisay ulit sabi niya, ang sakit ng tiyan ko kakatawa sa'yo last Friday, Tita Denise. Ano ba nangyari nung Friday? Tawa ka lang din ng tawa. Natatawa siya sa halakhak mo. Okay. Sige, Mark Robert, good afternoon, Tita Denise and Tito Lourdes. Ibahin lang ang style, mukha na siyang propaganda poster nung Cold War. Sabi, yung mga yung calendar. Well, yung cult of personality naman hanggang ngayon, nag-persist pa rin yan. Na sinasabi nila yung cult of personality na it's not no longer about systems, it's about the person. Yan. So, that's what we have to live with hanggang ngayon. Oo. Sabi ni Mark Robert, may pahabol siya, naku, oo nga, kamukha ni Tito Ed. Pakita natin kay Bok mamaya. Okay na yun, kamukha niya si Ed Linggao kaysa kamukha niya si ano. Sino? Di ba yung hindi mo raw masi-search sa Weibo ng China? Si Winnie the Pooh. Bakit hindi mo... Si Xi Jinping. Sige, Oo, habang tama. nagbabasa ka. Tama. Okay. Hanapin Si ko. Hey Epic. Si Hey Epic may merch suggestion. Ako, para sa Afternoon Delight daw, meron na kaming mug. Ano yung merch suggestion niya? Calendar featuring... Ba't Yan! naman ako? Agree ako dyan. Featuring Tita Denise, nagdadak buong taon. Nag-ano ka? Nagdadunk? Nagdadak buong taon. Ang ganda yun. Oo. Sabi ni Maria Milagros Zarate Pimentel, hi, Lourdes and Denise, working from my graveyard shift. Happy you are my good morning. Ay, good hello morning po. po. Good morning sa inyo. Thank you so much for joining us. Ayan. Yun yung hindi mo masa-search sa China. Oo, kaya tingnan nyo na dito. Di ba? Sabi nila kawig doon. Teka, ayan. Si Ito. Jinping. Nakita mo. Hindi. Ito. Di ba? At least cute. Bakit pinagbabawalan ng Communist Party? Wala namang ibig sabihin. Wala nga. Oo. Saka may pantalon naman siya. At least si Winnie the Pooh kasi walang pantalon. Pero ito daw, kamukha. Ito. Si Obama. Tsaka si Tiger. Ito. Ito na mismo. Teka, Huwag tingil ka lang tumawa. natin. Hindi ka na makakabalik ng Hong Kong. Bahala ka. Bakit? Wala naman ako. Ito lang Teka, wala akong mapiling safe, ha? Okay, sige, baka saan Ay. pa tayo mapunta? Nakakatakot to. Tingnan mo to. Ay, wag mo na ipakita, Wag natin ipakita. yan. Oo, punta lang Ni tayo hao. sa ating susunod na storya. Pero again, you can join the conversation by leaving us a message and we will read them again before the end of the show. Man. Okay, time out muna. Marami pa kaming content. Kuwento sa inyo. Magbabalik ang Afternoon Delight. President-elect Donald Trump has mostly completed his list of cabinet picks and choices for his top West Wing posts. His slate for the second Trump administration backs up the president-elect's staunch positions on immigration and trade. But beyond that, he's assembled an eclectic list of expected nominees and appointments. There is wrestling executive Linda McMahon, television personalities like Pete Hegseth for Defense Secretary. He's got some traditional elected Republicans. He has former Democrats like Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr. This forms quite the mix for a second Trump administration, and it raises questions about exactly what a Trump administration will do, exactly how it would govern. The reason for that unpredictability is that some of these appointees actually hold positions that differ not only with each other, but with the president himself, and lead to some contradictory policy outcomes. His pick for Treasury Secretary, for instance, Scott Bessent, is a billionaire hedge fund manager who backs the president on his tax cuts, but also wants to cut deficits. And we saw President Trump's first round of tax cuts add to the debt.
President Trump has added other billionaires in this cabinet, a tremendously wealthy group. Yet for Labor Secretary, he picks a very pro-union Republican Congresswoman from Oregon, Lori Chavez de Rimmer. So those are just some of the interesting mixes that make Trump 2.0 perhaps even more unpredictable than what we saw 8 years ago. The next step will come in January when Trump's slate of nominees will be subject to Senate confirmation hearings and votes. And then even after that, we will have to watch this president who spent his first 4 years cycling through staff and cabinet secretaries. And the question will be, who stays in Donald Trump's good graces and who hears that seminal phrase, "You're fired"? Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. And the National Bureau of Investigation has issued a subpoena to Vice President Sara Duterte over her kill remarks last Saturday. And this is a day after President Bongbong Marcos fired back at the VP for the threat. And Marcos is now in the United Arab Emirates for a working visit. And Momo Journal, Julie Baiza, has the report. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay. Sa isang live online video conference Sabado na madaling araw, sinabi ni Inday Sara na kumausap na siya ng assassin para pumatay kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Nababahala raw ang Pangulo sa walang pakundangang pagmumura at pagbabanta ng Vice Presidente. Hindi na anya sana aabot nito kung sasagot lamang si Inday Sara. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Matatapos daw ito kung magsasabi ng totoo ang Vice Presidente at hindi hahadlangan ng paglabas ng katotohanan. Matatanda ang kinukwestiyon ng Kamara ang isang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga acknowledgement receipt para sa pondo ng Office of the Vice President. Nangako naman si PBBM na patuloy na kikilos at maglilingkod sa gitna ng pambabatikos. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Bukod kay PBBM, pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa pagbabanta ni VP Sara sa kanyang buhay. Gate ni Romualdez, maituturing itong direktang banta sa seguridad ng bansa. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Naniniwala rin ng House Speaker na diversionary tactic lang ang ginagawa ni Inday Sara dahil iniimbestigahan ang confidential funds ng OVP. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Nanawagan naman si Romualdez sa mga kongresista na magkaisa sa pangangalaga sa Kamara bilang isang institusyon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, and as reported earlier, the NBI has served a subpoena to Vice President Sara Duterte. As to what's next, let's ask NBI Director Jaime Santiago himself, who now joins us on the phone. Magandang hapon po, sir. Si Lourdes de Vera po at si Denise. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon po, Lourdes. Denise. Opo. Okay. Anong oras po natanggap ang subpoena at sino po kaya tumanggap at saan po sinerve, sir? Isinerve po ng aking mga ahente sa OVP
at natanggap po ni Atty. Lucky April Ebrole. Siya ang chief ng Central Record Unit ng Office of the Vice President. Opo. Tinanggap niya po kaninang 12:52 p.m. Opo. Okay, salamat po sir for that information. Binanggit po ni kahapon ni Vice President Duterte na willing naman daw siya pumunta, sagutin ang mga tanong daw ninyo, pero dapat daw may masagot ho naman na mga tanong siya. Ito ho ba ay, ano hong pagtanggap ho ninyo dito? Maaari ho ba siyang magtanong? Maganda po yung deklarasyon niya na willing naman ko na umapir before our office. Siguro po yung tatanong niya kung ano naman na magiging action namin doon sa sinasabi niya na may threat din sa kanyang buhay. Lahat po yan ay iimbestigahan namin. Lahat ng anggulo. Alam niyo po, mandato ng National Bureau of Investigation to step in and investigate matters regarding threats to security or assault upon the person of the President, the Vice President, down po sa Chief Justice ng Supreme Court. Mandato po namin yan. Kaya wala po kayong dapat alalahanin na kami ay may kikilingan. Lahat po ng panggulo ay iimbestigahan namin, sir. Sir, this morning there was a chance interview with Senator Bato de la Rosa and ang sabi niya, he has informed VP Sara na ito po ay before ma-serve yung kanyang subpoena. And ang sabi po ni Senator Bato is she kept laughing about the subpoena po. What's your take on that? And is there a different reaction from when the camp of VP Duterte was finally served their subpoena, sir? Hindi po namin nakita yun. Hindi po na-observe yun. Basta na-observe po, ituloy, tinanggap po ng mahinahon, ng maayos, ni Atty. Ebrole. Sir, ilang araw naman po, how many days does the VP have to respond and what would happen po if she doesn't? Ni-request po namin si VP Sara na mag-appear dito sa aming tanggapan sa Friday, 9 o'clock in the morning. Pag hindi po nagpakita, sir, ano po ang maaaring mangyari? Wala naman po kaming content power. Pag hindi ka nagpunta dito, we will just proceed with our investigation. Opo. Okay, Director Santiago, sabi nyo kahapon po, nung humarap po kayo, sa inyong pag-anunsyo po, nasa Malacanang po kayo, sabi nyo, wala pa kayong sigurado mga charges na maaring ikaso sa kanya. Pero sinabi po ni Yusek Andres na sedition is a possibility and grave threats. Since then ho ba, naka-formulate na ho ba kayo ng maaring mga ikaso? Ayan po ay subject sa aming pag-aaral. Opo. Depende po sa aming hawak na mga ebidensya at sa ebidensyang ilalahad ni Vice President Sara. Tsaka pa lang po kami nagpo-conclude. Magkakaroon kami ng resolution at ipapasa po namin yan sa Office of the Prosecutor General. At sila ang mag-a-assess kung meron kung ano bang dapat i-find na kaso, kung meron man, at kung i-dismiss kung whatever. Bahala po ang Office ng Prosecutor General. Sino po yung haharap naman pag nag-report po halimbawa si Sara Duterte sa NBI po sa inyong tanggapan? Sino po ang haharap sa kanya para sa mga tanong po? Kayo rin ho ba? Mayroon po kami panel of investigators composed of competent lawyers ng National Bureau of Investigation led by my cybercrime chief, Atty. Loto, Atty. Manika, and my TOS, Atty. Yelen Angut. Sir, what kind of information do you need from
VP Sara, and what is it exactly that you want to get from her? Kasi po, klaro po, no, dun sa kanyang video na inilabas na pag siya daw po ay namatay, may kinausap na siya, ano po yung kailangan imbestigahan mismo? Siyempre po, ipapaano namin sa kanya yung gaano nasa puso niya, gaano katotoo yung kanyang banta na yon. At kung meron man siyang kinausap, kung sino yung kinausap niya, which lahat tayo, siyempre alam natin na hindi naman sasabihin yung Pinto Sara yan kung sino man. Pero itatry po namin malaman yung mga ganong informasyon. Alright. Okay, sir, may tanong ka ba? Ihabol ko lang sana, sir, because again, VP Sara said, pag siya po ay namatay, have you come across any information po that the VP has been getting threats to her safety? Wala pong formal na complaint regarding that matter. But during our investigation, pag dumating po dito si Sara, tatanungin po namin siya tungkol dyan at kung anong mga impormasyon na nalalaman nila so that patulungan kami mag-imbestiga yung tungkol naman sa threat sa kanyang buhay. Sama-sama po lahat yan. Bibigyan namin ng pagkakataong lahat ng party. Alright. Wala pong kinalaman sa kaso po, itatanong ko. Kayo ba, Director, nakakapag-target shooting pa? Medyo naman. I guess sharpshooter pa rin itong si Director. Okay, maraming salamat po sa oras po ninyo. NBI Director Jaime Santiago. Thank you, sir. Good luck po. Now, Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po. Former President Rodrigo Duterte once again accuses President Bongbong Marcos of being a drug addict. He also makes an appeal to the police and military. News 5 correspondent Bril Montalvo reports. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ito ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kapulisan at militar. Dagdag pa ni Digong. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. It is only the military who can correct it. Sinabi ito ng dating Pangulo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng anak niyang si Vice President Sara Duterte at dating ka-unity nitong si President Bongbong Marcos. Muli ring inakusahan ni Digong si PBBM na gumagamit ng illegal na droga at idinawit din ng Special Assistant nitong si Secretary Anton Lagdameo Jr. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdodroga. Magkasama yan sila sa hit-hitan. Alam din umano ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Alam niya yung Commander-in-Chief niya nagdodroga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi, ang mga polis. Binara din ni Duterte si House Speaker Martin Romualdez na tila nauubos nito ang pera sa pamimigay ng ayuda. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez sa... Kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Sa kabila ng kanyang hirit sa militar at mga pulis, hindi umano pabor si Duterte na mag-aklas ito laban sa gobyerno. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Now here's a quick rundown of more stories on One News. The House Committee on Good Government has lifted the contempt detention order on 4 OVP officials. These are Assistant Chief of Staff Attorney Lemuel Ortonio, former Deputy Assistant Secretary Sunshine Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda.
However, OVP Chief of Staff Zulaika Lopez's detention was extended by 5 days due to her alleged false statements. She is currently confined at the Veterans Memorial Medical Center. Acosta, who fell ill during Monday's inquiry, was also rushed to the same hospital. She admitted cashing in 105 million pesos in confidential funds, adding that Mary Grace Piatos is real and is in Davao. Edward Fajardo has also admitted distributing cash envelopes to selected education officials under the direct orders of Vice President Duterte. And oil companies have once again increased the prices of fuel products. Prices of diesel are up by 1 peso and 10 centavos per liter, gasoline by 1 peso and 15 cents, and kerosene by 80 centavos. E-vehicles na talaga dapat kailangan. Anyway, the Senate held its final hearing on dismissed Bamban Mayor Alice Go and illegal pogos earlier. And for details, we have mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, nakakalimutan na natin halos yung mga pangalang mga Alice Go, Cassandra Leong. Anong nangyari sa hearing kanina? May mga nalaman bang mga bago? Yes, Lord and Denise. So far, ngayong araw na ito, mabilis natapos ang last na hearing para sa pagtingin sa Pogo at the same time dito nga kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yun nga lang, kung makikita din natin, wala kasi ngayong araw na ito itong si former Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil meron din siyang pending case na hinaharap tungkol sa human trafficking pagdating sa Pasig Port naman. Yun nga lang, since hindi siya makakadalo, syempre nagpatuloy pa rin naman ang mga ito at nandito naman kanina ang kanyang kapatid na si Jean Mier o si alias Sheila Go. Ilan sa mga findings na nakita natin kanina o natuklasan ngayong huling hearing tungkol dito, ayon kay Deputy Director General ng National Intelligence Coordinating Council na si Francisco Ashley Acedillo, kung base raw sa kasaysayan at sa mga pangyayaring katulad ng issue sa hinaharap, matatawag ng agent of influence si Alice Go kung saan ginagamit niya ang kanyang posisyon upang maimpluwensyahan ang public opinion pati ang decision making nito. Pero paglilinaw niya rin, wala pa raw batas na mas papatibayin ang definisyon na ito. Ayon din kanina sa ex-cellmate ni Mr. She Jizang na si Mr. Wang Puguy, wala na raw siyang kontak kay Mr. She at sa pamilya nito kasi nasa kustodiya siya ng si Mr. She sa Thai government. Maalala kasi sa isang documentary ng Al Jazeera, inamin ni Mr. She na isa siyang espiya at nagtatrabaho sila ni Go Huaping o alias Alice Go para sa Chinese Communist Party. Inaalam din kanina at hanggang ngayon ng Department of Foreign Affairs ang lagay ni Mr. She Zizang sa Thai government. Ilan pa sa mga nakita natin kanina, sina former Bamban Tarlac Mayor Jose Feliciano, ang Criminal Investigation and Detention Group, PNP, PAGCOR, PAOK, pati yung Pogo-linked businessman na si Tony Yang na dininay kanina ang kanyang kinalaman sa mga files na hawak ni Mr. She Jizang. Ilan pa sa mga findings na nakita natin bago matapos itong hearing. Sangkot daw umano sa Chinese intelligence activities sa bansa ang negosyante at former Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Kinumpirma din kanina ni Mr. Wang Puguy na may ilang mga Pilipino na nagtatrabaho raw hindi para sa interes ng Pilipinas. Ayon din sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mayroong ilang operators na raw ng Pogo na lumipat na sa Visayas at Mindanao. So ito yung ilan sa mga sinisilip din ng Senate Committee para doon sa mga reforms sa batas na gusto nilang maipatupad para hindi lang basta-basta ang magiging effective dito yung Executive Order number 74 na binaban ang mga Pogo sa bansa, kundi kailangan na rin daw ng mga batas na magsasabing hindi na pwedeng bumalik ang Pogo sa Pilipinas. At higit 3 oras lamang nga natapos ang hearing na ito at inaasahan natin na later on, bukod dito sa mga law reforms na ilalabas na o ire-recommend ng Senate Committee, makikita rin natin yung final report doon sa lahat ng impormasyon na natuklasan o nakalap simula last year hanggang ngayong araw na ito. Balik sa inyo. Alright, nasagot mo na yung tatanong ko sana pero maraming salamat sa iyo. Marymon Reyes, ang ating mobile journalist na nandyan po sa Senado. Thank you. All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. Nations from around the world reached an agreement on how rich countries can cough up the funds to support poor countries in the face of climate change in the early hours Sunday at COP29. But it's not a perfect arrangement, and many parties are still unsatisfied. Rich countries have agreed to pool together at least $300 billion a year by 2035. It's not near the full amount of $1.3 trillion that developing countries were asking for and that experts say was needed.
But some delegations said this deal is headed in the right direction with hopes that more money flows in the future. Election results around the world that herald a change in climate leadership, a few key players with motive to stall the talks, and what some called a disorganized host country all led to a final crunch that one expert called a flawed compromise. Activists and experts expressed concern that the agreement lets rich countries off the hook for their role in the climate disasters that are hurting communities around the world. And members of some developing countries said that the number doesn't begin to match their need, and they expressed anger and disappointment at the deal. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord de Vera. A family in San Pablo, Laguna has been living without electricity bills for the past 4 years. Yan lang naman ay dahil sa kanyang do-it-yourself solar-powered battery bank. Mobile journalist Ivan Tarinque has this story. Napakahalaga ng kuryente sa panahon ngayon, lalo na kapag may kalamidad. Kaya naman ang nakilala ko mula sa San Pablo, Laguna, gumawa ng sarili nilang battery bank. Maraming Pilipino ang nananatiling walang akses sa kuryente, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang solusyon dito ni Jessie Abarquez, isang DIY battery bank. Sinacharge ito gamit ang solar energy. 100,000 pesos ang pinuhunan niya para sa solar panels at battery noong 2020. Simula noon, 4 na taon na silang hindi nagbabayad ng kuryente at nakagawa pa sila ng DIY battery station na konektado sa buong bahay nila. Nagagamit nila ito sa kanilang freezer, TV at iba pang mga gadget. Kailangan yung battery mo ay kayang supplyan yung inyong appliances. Mas magandang yung susubra pa yung capacity kaysa magkulang. Kapag kulang ang araw para ma-charge gamit ang solar energy, maaaring i-plug ang system sa 220-volt outlet bilang alternatibong paraan ng pag-charge. Mayroon ding mas maliit na bersyon ng DIY battery bank na may kapasidad ng 90,000 mAh. Sapat na para mag-charge ng electronic devices at tumagal ng ilang araw. Napakalaking tulong nito sa mga emergency situation kung saan mahalaga ang kuryente. Pwede ka dito mag-charge ng cellphone, ng ilaw, pwede ka magkabit dito ng ilaw, magsatsak. Ayan. Ginagamit namin dito pagka yung solar setup namin ay nalulubat siya. Ito yung pinaka-backup ko rin. Ang battery na gamit ni Jessie para sa kanyang proyekto ay dose-dose ng batteries na nabibili online. Ngunit paalala niya, hindi basta-basta ang paggawa ng DIY battery banks dahil kuryente ang pinag-uusapan dito. Kailangan kasi lagyan ng mga safety features ang mga ito para maiwasan ang mga aksidente. Meron naman yung mga protection device katulad ng BMS, active balancer. Kailangan mayroon talagang mga safety device para yung mga DIY mo ay safe. Hindi natin alam kung kailan tatama ang kalamidad. Pero gaya ni Kuya Jessie, better ang always ready. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. At dahil wala na tayong oras kahapon, ay na-miss natin na to ang pinakaseryoso, pinaka-makabuluhan na segment ng programang Afternoon Delight. Ito na po ang ating I Saw the Signs. Okay, para maiba, today's edition, the most commonly misheard song lyrics. Tita D, ito yung una. Freak out! Africa! Ang tawag na lang iba dyan Africa. Africa. Pero yung Africa naman ng Toto, may misheard part din doon. Ay, ano nung... There's not 100 men on Mars could ever do. Ang alam ko lang kasi, is it a river Cornay? Benta! Bakit? Okay, next. Ang haba naman. Ano to? Yung Paul Young. Every time you go away, you take a piece of meat with you. Yan. Oo. Ako yan. Piece of me? Pag ano, Well, may birthday. depende rin naman kung ang tingin mo sa isang tao ay isang peraso ng karne lamang. Ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Ang habol mo lang sa kanya ay yung katawan niya. Katawan. Hindi Pwede dapat yan di ba meron tayong yung ang tukso pag nasa birthdayan ka, Sharon,
O, yan na lang, kantahan nyo na lang. Take out? Oo. Pwede. Yan na lang. Okay. Next. Next. And then I saw her face, and I'm a believer. And I'm gonna leave her. Oo. Smash Mouth ba to? Hindi ba ang original na to ay The Monkees ba yun? O baka remake, no? Anyway, I'm gonna leave her. Namali ng So, tingin. now I'm a believer. Sa una lang naman yan eh. Iwanan mo rin yan balang araw. Ay, gano'n? Oo. May hugot din siya. Nothing lasts forever, Denise Tan. Tandaan mo yan. Noted. No such thing as forever. Ito, ano ito? Air supply. 5 pesos per gulong. Hanging you near me. Hangin you near me. Hanging you near Kaya me. pala, I wanted to stay. Masyado na-expose ang ano. Alam mo, dapat banda na lang din ako, Alam mo, Ako yung taga-tampol. mas alam pa ng mga Pilipino ang air supply songs. Kesa national anthem nila. At witness ako dyan. Promise. Talaga? Never ko narinig na kinakanta yung Bayang Magiliw o yung Lupang Hinirang ng isang buong Coliseum. Pero yung I'm all out of love, All out of love. ang isang buong Coliseum, sabay-sabay kumakanta, tatayo talaga balahibo mo. Oo. So I therefore conclude na ang air supply is no longer, songs of air supply are not simply songs. They are a part of the ecosphere. Okay. Okay, if you see some of those signs, send them to us, afternooндelighton@gmail.com. At marami pa tayong oras, mga mustalo. Money for nothing, get your chips for free. Oo. At ano ba yan? Napakarami pa niyan, Diyos ko. May Jimi Hendrix song pa. Excuse me while I kiss this guy. Okay, kamusta natin ng viewers po ng Afternoon Delight sa Facebook at YouTube. Si Alex Fuentes nanonood ngayon, I'm sure. At si Ron and Ella Francisco, mga kaibigan po natin. Hello po sa inyo. Eleanor Barami, kung nanonood ka, hello. Ang mga viewers natin nagkaroon ng sariling conversation sa live chat. Oh. Pareho lang sila ni Marcos Jr. talking about Sara daw. Tama ka, at Bea. Ayan, nag-usap na sila doon. Okay, let there Hanggang be... dyan lang wala nang awayan yan. Oo. Hindi, nag-agree sila eh. Nag-agree sila. Hindi gaya ng ibang Unity. Yung ibang mga programa kasi nag-aaway-away. Dito meron silang unity. Let there be light, sabi, mabuhay po kayo. Lord God, gabayan niyo po ang Pilipino. Oh, too late for that, sorry. Anyway, yung mga mag-aaway-away, antayin niyo po siguro yung mamaya-maya po, Storycon. Yun. Doon kayo dito, good vibes na muna tayo, no? So parang, kasi may init pa eh. Yung init ng mga damdamin po ninyo, mamaya na lang po yan. Ha? Ayun, merienda lang muna tayo. Sabi ni Michael Policarpio, Air Supply, everyone's secret favorite band. Ako, di sikreto yun. Favorite mo talaga Twice sila. ko silang normally kasi as member of the press noon, I get tickets, libre. Air Supply, wala akong nakuha, nagbayad talaga ako. Talaga? Yes, including the second one sa Soler, my God, nakakahiya. Bakit? Sa Resorts World, wala. Bakit nakakahiya? Pero hindi ako nahiya kasi nakasalubong ko yung kabanda ko. Dalawa kayong fan. Parang sabihin natin na parang dalawang pare na nakita yung isang pare doon sa Red House. Okay. Eto, dahil mag-oras na, no? Mag-aalas 3 na. Last comment, sakto sa akin. Ano? Sabi ni Alaquacha with Melvin. Ganda daw ng boses. Ganda ng boses ni Crushy Denise. Is it the river caught tonight? Okay na eh. Okay na And eh. with that, Okay na eh. and that will do it. Ando na tayo. Nakalimutan na nga natin yun eh. LSS na naman ako. Alam niyo yan, nako. kung dalawang tiyuhin ninyo nag-uusap, ano mas magandang sapatos? Is it the river caught? Pero hindi. Ayoko na. Pag tiyuhin, pronunciation, Reebok. Reebok. May gabalgal. Okay. Pag-usapan natin bukas yan. That will do it for us today, Tuesday, November 26. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera, nagsasabing, is it the... Have a delightful afternoon. Pinapawisan ako.